Chapter 5. Wala halos pinagbagong itsura nito. Nakatayo sa may alcove palihi sa upper veranda ng Studio 11, ang converted venue ng party sa sister site ng original Clover Records offices. Mamamantakin mong araw ay hindi 2 taon ang nagdaan. Mula nang huling masilay ni Marco ang dalaga. Mika? In a wine-colored tube dress and black high-heeled shoes, Mika Cervantes cut a pristine yet alluring figure where she stood. She did not seem at all surprised to see him. In fact, tila inaabangan siya nito. Doon sa mahabang pasilyo kung saan nakadisplay ang mga posters at commemorative plaques ng mga parangal sa various Clover recording artist. Maaring nagkataon, pero maari ring sinadya. Nakatayo sa mismong tapat parang promotional posters ng Metamorphosis, ang huling album ni Francis, bago ito pansamantalang mawala sa industriya at bago sila magkakilala. Knowing Mika, Mark would go for the latter theory. Anino ka pa rin pala ni Francis? I see. Kampanting bati ng dalaga. May bahagyang ngiting naglalaro sa mapupulang labi nito, subalit ang mga mata nito ising lamig ng yelo kung makatingin. So where's my clone? I'm dying to meet her. Clone? Napakurap si Marco. Kung si Isay ang tinutukoy mo, she's downstairs. Tugon niya. Kasama na ni Francis, which was where she should be. Kahit may mali pa rin siyang nadadama sa arrangement na yon, and she's not your clone. Unlike you, mabuti siyang babae at karapat-dapat na maging kasintahan ng pinsan ko. Says the guy na ang definition ng mabuti ay more or less interchangeable. Sa sunod-sunuran at utu-uto, pakli ni Mika, hands settling gracefully above her hips. Tell me, alam ba ng Isay na yan na ginagamit mo lang siya? Na at best ay isa lamang siyang panakibutas? Na ako ang totoong nakikita ni Francis sa tuwing magkasama sila? Tinamaan siya sa mga sinambit nito. Hindi man niya tahasang aminin yun sa kausap. Think what you want. Pagod niyang singhal dito. Ang gusto ko malaman kung bakit ka naririto. Nagtaas to ng kilay. Because I'm an invited guest, she innocently replied. Inangat pa ang mga kamay at ipinirisinta ang sarili. Isn't it obvious? At sino naman na nag-imbita sa'yo? Guess, I had to fly in from overseas in case you're wondering. Marco narrowed his eyes. Anong sinasabi mo kay Francis? Natawa to. Ayun ba? Mika smirk. Huminga siya ng malalim. Well, I told him na nagsisisi ako na iniwan ko siya at hanggang ngayon maal ko pa rin siya. She recited in a rush sa nauuyam at nangahamak na tono. Tapos magmamakaawa ako na makikipagbalikan sa kanya. Pero sinabi niyang huli na at may iba na siyang mahal. A brief pause at muling nagbalik ang mapanuyang ngiti ng dalaga. That's how one of Francis' music videos went, right? Yung may rose garden at kantang nakaka-LSSS? Sa kanyang patuloy na pananahimik, tumawa muli ito. Oh, alright, bawi ni Mika. I only said hi, talk about nothing in particular. Really, he looked like he'd seen a ghost but generally we were civil to each other. Another half smile. Relax, Marco dear. Wala ako nabanggit na ikatiting na may kinalaman sa'yo. Lingid sa kalaman ni Marco, wala na sa bulwagan si Isay ng mga sandaling yun. Hindi na rin kasama ng dalaga si Francis. Balisa at uncharacteristically reserved ang singer ng madat na nila to. At nang masilayan nito si Isay. Sa panibago nitong ayos, gorgeous pink dress at waring lumawig pa ang kung anong gumugulo sa isip nito. Nevertheless, hindi ito tumutol sa payo ni Marco na i-escort siya bilang date nito at ipakilala sa ibang panauhin ng party. Subalit hindi ganun kababa ang EQ ni Isay upang hindi mahalata na wala sa mood si Francis na manatili roon. Sa huli, right after introduce siya nito kay Mr. Guilford, ang presidente ng Clover Records at sa iba pang miyembro ng music scene sa bansa, siya na rin ang nagtanong sa kanyang sikat na boyfriend kung talaga nga bang okay ito. Pwede naman tayong umuwi ng maaga kung gusto mo, nung kahit pa ni Isay rito. O at namumuo sa isip niya na tanongin ng binata ukol sa misteryosong babaeng umano'y kasama nito earlier. Ang babaeng according to Kuya Ricky ay kahawig na kahawig niya. Pero sa lagay ni Francis, pinili niyang huwag ng pairalay ng pagkausisera. Sigurado ka? Anito.
Tumango si Ron. Sure, hindi siya ang tipo na mahilig sa mga social gatherings na ganito kaglamoroso. It was an answer that Francis rewarded with a grateful relieved smile. Thanks, sambit nito. Salamat at sorry na rin Isay. Kailangan ko mapag-isa right now. He sighed. You're right. It do me good to go home, but promise me you'd stay and enjoy yourself. Medyo ayaw man sa panukalang ganun. Sa huli ay napapayag din siya nito na manatili sa Studio 11. At least hanggang sa kalaunan ng party. Nahanap niya si Kuya Ricky na kasing clueless din niya sa kanyang kalook-alike at magkasama nilang sinalubong ang mas nalit pa sa kanilang si Ma'am LV at ang kadate nitong Singaporean. Kumukot siya ng konting appetizer. Lumagok ng kalahating baso ng malamig na champagne. Sinubukang hindi magmistulang isang isdang nakawala sa tubig sa dami ng mga celebrities at foreign-looking na mga tao ron. Sinubukan niyang kumilos ng pino, mature at culturally refined sa tuwing kakausapin ng mga to. Ayaw niyang mapahiya sa harap ng mga to. Ano na lang ang iisipin ni Marco kung nagkataon? At ni Papa Francis, she hurriedly added. Siyempre pa. Gayon pa man, pumangibabaw muli ang imahe ni Marco sa diwa niya. Para bang sa sinindi ang katol na hindi mamatay-matay? Parang ipis, abnormal na pogi na bugnuting ipis. She wondered kung saan ito nagtungo. Mula kasi nang ipaubayan na siya ng producer kay Francis, hindi na niya ito nakita pa. At dahil wala siyang maisip na ibang gawin, nagpa siya si Isay na hanapin na lamang to. Primarily para mangumusta at makipagkuntahan, pero para na rin kulitin ito ukol sa babaeng misteryosa. Madali niyang natunto ng binata. Napag-alaman niya kina Ricky at sa ilan pang bisita na umakito sa palapag sa itaas. At doon din siya nagtungo. Tanunan niya ang poster ni Francis sa musled, deserted na pasilyo at ang dalawang figurang naroroon. Nang masagap niya ang bahagi ng usapan nila. Ni Marco at ng isang babaeng tisay at mala-beauty queen ng kagandahan. Isang babae na malaki ang pagkakahawi kay Isay. Only prettier, sexier too, at super high society ang arrive. Sunod-sunuran at utu-uto. Nakaubin sa narinig niyang namutawi sa sensual na bibig ng naturang babae. Kahit ang simpleng pagmamaywang nito ay may dating, parang ikinilos ng isang dugong bughaw. Tell me, alam ba ng Isay na yan na ginagamit mo lang siya? Na at best ay isa lamang siyang panakibutas? Na ako ang totoong nakikita ni Francis sa tuwing magkasama sila? Sunod-sunuran at utu-uto. Windang na ulit ni Isay sa sarili. Panakibutas lang ako? Surely pawang mga kasinungalingan ang pinagsasasabi ng babaeng to. Alalang dumapo ang tingin niya kay Marco, fully expecting na pabubulaanan ng binata ang mga paratang na nabanggit. Ngunit ang itinugon ni Marco rito ay malayo sa kanyang inaasahan. Think what you want. Inipnaan nito. He sounded as if hindi malaking bagay. Isang paksang hindi na kailangan pag-aksayan pa ng panahon. As if, nahagat ni Isay ang sariling labi. Dumugo yun subalit hindi niya alintana yun dahil sa dagling pananakip ng kanyang dibdib. As if totoo. Given na isang sobrang obvious na bagay ang pinopoint out ng babaeng yun. Kahani ng 1 + 1 = 2 ang pagkaasul ng langit, ang pagkamaalat ng patis, ang panakibutas lang ba siya? At ang sagot ni Marco ay parang katumbas ng, kailangan pa bang i-memorize yan? Next question please. Or rather next statement. Ang gusto ko malaman ay kung bakit ka naririto. Malamig at professional ang tono ng producer. Nakakubli man ang mukha nito sa kanya, mahuhulaan ni Isay na poging bugnutin pa rin yun. Walang ipinagbago sa itsura nito sa tuwing kaharap at kausap niya. Tumawa ang babae, tunog na parang nagyayalong tinik na tumusok sa kanyang puso. May sinabi pa to ngunit iba ang pilit umaalingango sa diwa ni Isay. Tell me, alam ba ng Isay na yan na ginagamit mo lang siya? Na at best ay isa lamang siyang panakibutas? Shit, bulong niya. Well, alam ko na ngayon. Shit. Nagtatakbo siya palayo pababa sa bulwagan. Hindi siya umiyak. Hindi nang magpaalam na siyang umuwi kina Ma'am LV. Hindi rin habang sakay ng taxi na naghatid sa kanya sa bahay. Gising pa si June at abala nagre-review para sa exams nito kinabukasan. Nag-good night si Isay sa kapatid. Ngumiti ng pinuri nito. Transformation niya saka dumiretso sa sarili niyang kwarto para matulog. Isinaran niya at ikinandado ang pinto. Sa salamin ng tukador katapat ng kanyang kama, muli niyang nakita ang sarili.
Behold ang utu-utong padakibutas na girlfriend ni Francis. Namamanhid na naisip ng dalaga. Hindi siya kasing ganda ng original pero pwede ng pagtiyagaan. Saka lang siya napahagulhol. Nagdaan pa ang ilang mga araw at sa wakas ay sumapit na ang gabi na pinakaabangang comeback concert ni Francis. Hindi mahulog ang karayom sa pahuling bahagi ng concert grounds. Puno-puno ng diehard fans ng singer. Security was tight, effective ang crowd control and relatively kakaunti ang mga opportunista at mapanamantalang nilalang na nagbebenta ng grossly overpriced and invalid concert tickets on site. Refreshments and portable washrooms peppered the vicinity. Hindi bababa sa 3 medical teams ang naka-standby in case sa may himatayin o magkasakuna. A virtual battalion of press people from both foreign and local media covered the event. Hindi nag-push through ang live telecast na pinangako ni Marco ngunit mapapanood yun sa Channel 8 sa gabi ng darating na linggo. Francis' new album Arcadia had already gone triple platinum in Metro Manila on the same day. Ilang oras matapos ito naging available sa mga record outlets. And that did not count the rest of Luzon, Visayas or Mindanao. Obviously or even online site and overseas revenues, idagdag pa ron ang overwhelming fact na lagpas 3 million downloads na ang career single nito sa iTunes.com at hindi nakakapagtakang binyaga ng local media ang buong Spectable Building. Concert of the Decade. Concert na matagumpay na nagsimula sa isang engranding opening performance ng emo na sinundan ng Voice of Asia Grand Championship na si Emily Sarmiento na umawit ng 2 back-to-back na torch songs na inarrange ni Dante Cayabyab. Patapos na to at magta-transition ang numbers sa apparent capture ni Emily sa mga backup dancers dressed as mafia members. Ang entrada ni Francis para sa gipin ito, painstakingly planned gamit ng pinagsanib na pwersa ni Boss Jacob at isang professional fight choreographer from Hong Kong. Ang isang hudyat ng tunay na simula ng show. If anything, ang mga major concerts ni Francis Arguelles ay remarkable sa pagkakadetalyado ng production design at showmanship nito. It was a performance with a lot riding on its shoulders. A performance that hopefully no one would soon forget for many years to come. Not that was apparently backstage sa dressing room ng star of the night himself, Francis seemed large and unaffected. Kontentong tumayo at hindi kaanong kumibo while Isay made some last-minute adjustments sa James Bond costume nito. Pabiro pa nitong kinulit-kulit ang PA turn girlfriend as if lalabas lang sila para mag-date at hindi harap sa libu-libong tao. If anything, itong girlfriend na naturingan ang naging tahimik, may bakas ng pag-alangan sa mga mata. Tell me, alam ba ng Isay na yun na ginagamit mo lang siya? Waring sirang plaka na inire-replay ng diwa ng dalaga. Na at best ay isa lamang siyang panakibutas na ako ang totoong nakikita ni Francis sa tuwing makasama sila. Are you sure you're okay? Magaan man ang pagkakasambit nun ni Francis, baka sa mga mata nito ang pag-alala para sa kanya. Kung ako nga nakikita niya at hindi. At hindi ang babaeng yun. Sinikap ni Isay ng ngumiti. Oo, sabi. She replied cheerfully enough, studying his face a bit closer. Though hindi niya maiwasang mapakunot noo sa nabanaaga. Bagaman hindi ni Nene rabyos maputla si Francis, hindi lubos na ikubli sa iridescent face paint na naka-apply lang on-call makeup artist ito. May kapaguran ang itsura bagaman gain pa lang to aakit sa entablado. At ako ang dapat magtanong sa inyan. I think, ayos ka ba talaga, Francis? Kailangan ba kitang buhatin ulit para makumbinsi ka? Bilyong bitiw naman ng singer. Humagikikisiya. Hindi na, baka malungkot pa nang wala sa oras siyang ensemble mo. You have a point, Francis chuckled. Bumuntong hining ang binata at muling ibinaling ang tingin kay Isay. Pahalik na lang. Then, nangingiting request nito. For good luck, she planted a chest kiss on his cheek. Good luck? Nakarinig sila ng isang katok sa pinto. Francis? Istorbo? Bulong ng singer sa tainga ni Isay at bumaling sa labas at sumagot sa mas malakas na boses. Andiyan na. And then the door swung suddenly open. Bagay na naglantad sa katauhan ng istorbong yon. Hindi lang istorbo. Dagling kinuha ni Isay ng masilayan ng lalaki na kadungo sa pinto. Abnormal na magagamit na sinungaling naman loloko. Nagwapo pa rin. In a severe bank executive / part-time model way.
Not that in charge the fact na ilang araw ng pilit iniiwasan ni AC ang pagmumukha nito. Marco, may pagtatakang bati ni Francis dito. This is a first ha? Talagang pumunta ka pa rito right before ng call time ko? What gives? Napakurap ang kinausap. Wala lang, tugon ni Marco. Tumikab binata. Staring pointedly sa pagkakayakap ni Francis kay Isay at idinagdag. I hope I'm not interrupting anything. Tumawa naman si Francis. No, ang ganda nga ng timing mo eh. Magaang nabitaw ng singer sabay palihim na kinindatan si Isay. Anyways, I guess I better go. See you backstage. Backstage? Sang-ay ng dalaga. Good luck ulit. She watched him leave. Nakangiting kinaway nito hanggang sa maglaho ang figura ng singer sa pasilyo. Susunod siya roon soon enough matapos mag-ayos-ayos ng konti. Hindi pa diretsong magpapakita si Francis on stage dahil kakabitin pa to ng harness at mic ng production crew. I see you're getting along really well. Ani Marco. Was it only her imagination o totoong may touch of sarcasm ang pagkakasambit ng producer doon? Huminga si Isay ng malalim. Yun naman ang gusto niyong mangyari, hindi ba sir? Masuyong tugon niya. Well, kung ang sinabi ko just now ang tatanungin, true na true, sarcastic ako. Marco apparently thought as much. Oo, kunot nung bitaw ng binata. Suminghot ito. Matamang tinitigan na naman siya. Isay. She glared right back at him. We can play this game. May ilang segundo rin ang nagdaan kung saan waring nag-atubili ang kinausap. Wala. Karakayaan nito at saka tumalikod. Napasimangot si Isay sa sobrang inis. Why have you been avoiding me? Was what he had wanted to. Katuwang nang at bakit ka biglang umalis sa party nung isang gabi? Sabalit ang mga katanong yun ay pawang nanatili na lamang sa isipan ni Marco. On stage, katatapos lang awitin ni Francis ang second to the last song nito for that evening. Isang Tagalog rock ballad na hidden track sa Arcadia album nito. The fans love it. Marco did too. After all, siya mismo ang nag-compose ng lyrics ng kantang yon. Way back ng mga feeling indie na bagito pa lamang sila magpinsan. And though the melody and the words were edgier, darker even than the other songs in the repertoire, ang malamig ngunit intensely expressive na boses ni Francis ay bumagay ron. As expected, as it did sa anumang uri ng kanta, standard Francis Arguelles magic sa larangan ng musika, gaya ng sa sarili nitong buhay umaayon sa kanyang pinsan ng kahit ano. Yes, even a young, naive girl at least 5 years their junior. Isang dalaga na nitong mga nakaraang araw ay pinangingilagan siya. Gaya ngayon, nakatuon sa railing ng Mayfair Theater balcony. Alam ba pinapanood nito si Francis sa ibaba. As far as Marco knew, siya lamang ang binibigyan ni Isay ng special treatment. Masaya at magiliw pa rin to sa lahat ng tao mula kina LV hanggang sa mga dati nitong kapwa interns sa Clover Records. Tangis sa kanya lamang tumailap kung tumingin. Binibigyan siya ng cold shoulder na para bang may kasalanan siya nagawa na kailangang ihingi niya ng tawad. Was it because we nearly kissed that night? Pasaway na bulong ng diwa ng binata. Hinuha iyong agad kinitil ni Marco. Not that it mattered. Dahil waring may sa ipis to, pasulpot-sulpot at hindi mamatay-matay. Pero kahit sino naman yatang lalaki na mapalapit ng ganun sa isang babaeng kasing attractive ni Isay, madadala sa bugso ng pagkakataon. Isa lamang yung panandali ang kahibangan. Nothing more. More importantly, nothing actually happened. Kung isang paumanhin o paliwanag ang hinihintay nito, then she was definitely in for a big disappointment. Hindi siya magsasorry para sa isang bagay na hindi naman naganap. Ano nga ba ang silbi ng malaman ng punot dulo ng tampo nito sa kanya? Para saan pa ba kung malaman man niya kung bakit biglang nanlamig ang pakitungo sa kanya ni Isay? As long as maayos ang relasyon ng dalaga kay Francis, wala nang pakailam si Marco kung ano man ang opinyon nito sa kanya. Wala. He had other far more pressing affairs to worry about. Ang pagbabalik-bayan ni Mika, for one, pati na rin ang kalagayan ni Francis. Maliban sa request ng singer na umuwi ng maaga shortly, matapos itong makita tila hindi naman gaano apektado si Francis sa dating kasintahan. Nagpakita pa rin to sa radio interview. Ribbon cutting at iba pang commitments nito the very next day. Prompt and on the dot sober at presentable. At syempre, halos buong araw nitong kasakasama si Isay. For some strange, annoying, utterly inconvenient reason, yung huli ang pinaka ikinabahala niya sa lahat ng mga nabanggit. Higit pa sa concert,
Higit sa kung kakayanin ni Francis ang pressures ng pagbabalik sa music scene sa kabila ng karamdaman nito. And the heck with it, higit pa kay Mika. Marco found himself wrestling with the possibility that he might just be harboring feelings for the same girl that he'd wanted his cousin to fall in love with. No, napadilat siya. Hell no. Sa tanghalan, nagsimula nang tumutug ang intro ng Full Circle, ang finale performance ni Francis para sa gabing yun. Isa-isang namatay ang mga overhead lights ng gusali, leaving on a few fog lamps sa perimeter noon. As flakes of gold fleck, confetti fell like a snow from the roof beams above, glimmering like fairy dust in the dim light. Muling napamasid ang mga mata ni Marco sa kinatatayuan ni Isay. Here in the dark, I remember the light in your eyes that one night you were so beautiful. Totoo, haka ni Marco, magandang nga to. Napakaganda at higit pa sa babaeng kahawig nga raw nito. Higit pa sa palabas itong anyo, from the very start ay nagustuhan niya ang natural na exuberance ng dalaga. Nagustuhan niya na masayahin to. Madali mang mahiya at makulit pa rin kahit ngayon sa kadiliman ng stadium, waring may aura ang dalaga na nagbibigay liwanag sa paligid. At oo rin, sa tinagal-tagal na panahon nakilala niya si Isay, lalo pa niya ito nagugustuhan. Para kay Francis, agad-agad niyang dagdag sa sarili. At the same time, narealize si Marco kung gaano ka-absurd ang reasoning niya ngayon. To presume na porke gusto niya si Isay ay karapat-dapat ito para sa kanyang pinsan, without giving much thought sa posibilidad na ma-attract din siya rito. He frowned. In the meantime, nagpatuloy sa pag-awit si Francis sa entablado. Nakatingala to at malamang hinahanap si Isay sa hari nila. Si Isay? Si Isay naman ay tiyempong lumingon at si Marco ang nakatagpuan ng tingin. But of this, I'm sure, the look of bewilderment on her face right then must have mirrored his own. Inauna sa dalawang bagay na dagling na ulinigan ni Marco sa sandaling mag-transition ng kanta sa koro. Bagay na magdadala naman kay Marco sa kanyang ikalawang realisasyon. He did love her, and heaven helped them both for quite some time now. As a matter of fact, it's the only thing that keeping me sane tonight.